Magkaibigan kami ni Simon. Actually, mag-best friends pa nga. Simula ng high school pa lamang kami niyan, kami na ang palagi magkasama kahit saan lakad. Hanggang sa huling taon namin sa kolehiyo, nanatili ang aming pagiging close sa isa't isa. Pareho rin ang mga targets namin sa buhay. Pareho ang mga hilig, ang mga gusto at hindi gusto. Pati plano pagkatapos ng graduation ay pareho din. Ang mag-proceed kami sa MA sa Business Administration para maitatag ang isang negosyo na kaming dalawa ang magmamanage at magmamay-ari. Kagaya ng ibang mag-best friends, palagi kaming nagbibiruan, nagkikwentuhan, nagkaharutan. Pero higit sa lahat, pareho naming hinahanap ang isa't isa kapag may gimmick. Kapag nalulungkot o may problema. Wala nang higit pa sa saya na kasama namin ang bawat isa. Sa hirap at ginhawa, kaming dalawa ang magkasama palagi. Ang siste pa niyan, na-develop ako sa kaibigan ko. Ewan ko ba, siguro dahil sa kanyang kapilyuhan, kakayang ko yan. Pero may katangian rin naman talaga sa kanyang nakaka-inlove. Malakas ang kanyang appeal. Hayop sa forma, maputi, makinis, guwapo. Ewan ko ba, nakakabakla talaga. At isa ako sa napapakla sa kanya. At ito ang lihim kong hindi masabi-sabi sa kanya. Minsan, natutuliro na lang ako o natuturete. Minsan din ay hindi ko maiwasang mapatitig sa kawalan kung hindi man ay sa kanyang mukha. Tol, nakatitig ka na naman sa mukha ko. Ikaw umamin ka. Napapakla ka na yata sa akin eh, ano? Umamin ka. Ang palaging biro niya sa akin kapag napapansin niyang nakatitig ako sa kanya. Oo, biro lang yun. At walang mali siyang biro niyang iyon. Pero minsan din kapag ganyang hindi ako nakapagpigil, binibiro ko rin siya ng astig talaga ng forma nitong best friends ko. Ikaw talaga, nakagigil ka. Ano pare? Pakis nga ako. Kiss lang pare ha. Apang wala pa nagmamay-ari nitong mga labi kong ito. Yan o, yan. At kapag ganun ang ginagawa niya, parang may demonyo naglalaro sa utak ko. Kapag kinagat ko talaga ang biro nitong halikan siya, ewan ko lang kung hindi ito magsisi. Ang tumatakbo sa utak ko. At syempre hindi ako kakagat. Pabiro ko lang din siyang sasampalin at yung sampal na may panggigigil. Alam ko kasing lalaki ang kaibigan ko. Playboy kasi ang kumag at kahit sinong babae basta sexy, pinagpapantasyahan, pinapatulan. Walang pakialam kung nasa 20s, 30s o kahit 40s pa yan. Ganyan katindi si Simon. Alam ko yan dahil ako mismo nakakasaksi kung ilang babae nang dinala niya sa boarding house namin. At kapag may babae siyang dala at sabihin sa akin na magpapatulong, magpapatutor o gagawa ng project, alam ko na yon. Aalis na ako niya na tutungo sa kahit saang lugar, maibsan lang ang aking inis sa sarili at pagsiselos. Naalala ko rin, nag-inuman kami nun sa loob ng kwarto namin sa boarding house at nalasing kaming pareho. Sa gitna ng kwentuhan namin, natanong ko siya. Tol, kung sakaling duling, pantak o pangit ang napili mong babaeng mamahalin, okay lang sa'yo? Ako kasi tol, kapag nagmahal ako ng isang babae, kahit ano pa siya, pangit, matanda, pandak, dabyana, hindi ko ikakayang ipakilala siya sa pamilya ko. Paninindigan ko siya kahit sa ibang tao. Paano naman tol kung halimbawa lang ha? Halimbawa lang to. Lalaki siya. Nahinto lang siya at tinitigan lang ako. At doon na niya ibinagsak ang kanyang katawan sa kanyang kama. Sabay natulog. May isang beses, fundraising iyon ng student council.
Second year college lang kami noon. Inimbitahang mag-present sa school namin sa isa sa mga pinakasikat na banda sa Maynila. May parte doon na kakanta ang pili mga estudyante sa school. At isa si Simon sa napili. At nung siya na kumanta, halos bumagsak ang buong auditorium sa kasisigaw at katitili ng mga babaeng estudyante. Lalo na nung kinanta niya ang "You Take My Breath Away". Ang galing ng pagkakakanta niya. Nakakabighani. Hindi pwedeng hindi ka kiligin sa kanyang rendition. Kuhang-kuha niyang original na boses ng singer. Yun bang quality ng boses na lalaking lalaki? May kaunting pagka-husky. May pinong vibrato na minsan ay may parting parang ibubulong lang ang lyrics. Dagdagan pa sa nakabibighani niyang forma na mistulang nangaakit. May papikit-pikit pa sa kanyang mga mata. Mannerism na pagkagat-kagat ng labi. Halatang sanay. Para tuloy lumabas na mas magaling pa at mas sikat pa siya kaysa sa inimbitahang banda dahil sa dami ng tumitili sa kanya. Palibhasa kasi, lahi ng singers ang kanyang pamilya kung kaya ganyan siya kagaling. Simula nung insidente na iyon, marami nang humanga at nagka-crush kay Simon. Napuno ng friend request ang FB niya na hindi na niya ma-accommodate ang lahat. Libo-libo rin ang mga nag-follow. Pati yung pagkanta niya na may kumuha ng video at ipinost sa YouTube, nag-viral din. Kaya maraming napapaliw sa kanya at maraming babae rin ang napiktima niya. Tiniis ko ang lahat kahit tila sinasaksak ang puso ko sa bawat pagdadala niya ng babae sa boarding house namin. Kapag bakla ka at nagkaroon ka ng crush sa iyong best friend, limitado lang ang choice mo. Either ibaon mo yung nararamdaman mo o lihim kang umiyak na lamang. Kapag ganyang nagbibiro siyang may crush siya sa isang babae o nagkikwentong nag-date sila ng kanyang girlfriend, sige lang ako na sige. Tiis lang. Iiyak ng patago. Nung sinagot nga siya ng kanyang kasalukuyang girlfriend, hindi ko lubos maisalarawan ang nararamdaman ko. Inimbita niya akong mag-bar noon. Selebrasyon daw sa pagsagot sa kanya. Habang umiinom kami at masayang masaya siya, ako na may nagduro ko ang puso. Hindi ko rin naman masabi sa kanyang nalulungkot ako. At lalo nang hindi ko pwedeng sabihin sa kanyang may nararamdaman ako sa kanya. Ang hirap kayang sabihin, "Pare, I love you." Nakakatuwa diba? Parang isang punchline lang ng stand-up comedian. Sobrang hirap. Kagaya niya nakatulog siya sa kanyang kama at nakahubad ang pangitaas na damit. Naka-shorts lang siya. Tila may malakas na nag-udyok sa utak ko na tabihan siya at yakapin. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Kinakabahan. Hindi alam ang gagawin. Kuminsan din na ako kontento na lang ako sa pagtitig habang nasa kabilang kama ako nakahiga. Nag-i-imagine na kayakap ko siya hanggang sa makatulog nga ako. At kung minsan naman ay palihim kong inaamoy ang kanyang mga hinubad, ang kanyang mga labahan. Sa panahon ngayon, hindi ko pa talaga lubos maintindihan ang sarili ko. Hindi ko naman kasi inakalang magkakagusto ako sa lalaki. Hindi kasi ako yung may hina tipo. Malamya akong gumalaw at binabae kong magsalita. As in purong lalaki talaga ako. Lahat ng ginagawa ng mga lalaki ginagawa ko rin. Panlalaking laro gaya ng basketball, boxing. Sumasali rin ako sa umpukan ng mga lalaki. Nakikipagbiruan. Yun nga lang kapag ang topic sa pag-uusap ay tungkol sa mga babae, iniimbento ko na lang iyong sa akin. Kaya litong-lito ako sa aking kalagayan. Nung first year college ako, may naging girlfriend din naman ako. At mahal ko ang girlfriend ko ngayon kahit halos araw-araw kami nag-aaway dahil sa selos at maling hinala. Pero nagkahiwalay din kami dahil lumipat siya ng school at doon na siya nakahanap ng iba. Simula nga nun ay hindi na ako nanligaw pa. Para sa akin, sagabal din sa pag-aaral ang pag-girlfriend. Dagdag pang problema. Tila nagka-problema rin ako dahil sa walang katapusang pagdududa at pang-aaway. At syempre nariyan din yung ihahatid mo siya sa bahay o susunduin kung saan-saan. Napaka-demanding pa niya. Kaya sabi ko sa sarili ko,
ayaw ko muna magkaroon ng girlfriend. Pero bumaliktad ang mundo ko nung sa hindi ko pagkakaroon ng girlfriend ay nabaling ang atensyon ko kay Simon. At habang tumatagal ang samahan namin, patindi ng patindi naman ang nararamdaman ko para sa kanya. Paano ba naman kasi? Ka-boardmate ko siya. Kaming dalawa lang sa isang kwarto. Classmates sa halos lahat ng subjects. Magkasama sa college club na sinalihan. Halos lahat ng bagay sa kanya ay alam ko. Pati sa sports. Pareho naming hilig ang basketball at boxing. Hanggang sa humantong sa sukdulan ng pagnanais ko sa kanya. Isang gabi habang pareho kaming nalasing at kaming dalawa na lang naiwan sa boarding house, may naganap na hindi ko inaasahan at mas lalong hindi ko dapat hinayaan yon. Nakahiga siya sa kama. Halos wala ng malay sa pagod at alak. At sa halip na alagaan siya bilang kaibigan, doon ako nadala ng mga damdaming matagal ko nang kinikimkim. Sa mga sandaling iyon, tila nawala ang malinaw kong pag-iisip. Hindi ko na naisip kung tama pa ba ang ginagawa ko. Ang nasa isip ko lang ay ang matagal ko nang itinatago. Isang damdaming pilit kong nilalabanan pero sa gabing iyon, tuluyan kong pinapayaan. Tuluyan ko nang pinakawalan. May mga pagkakataong tila gumagalaw siya. Parang may gustong ipahiwatig. Pero hindi ko yun binigyang pansin. At dun ko lalong na-realize kung kaano ako nadala sa sarili kong kahinaan. At pagkatapos ng lahat, tahimik kong inayos ang paligid. Bumalik ako sa sarili kong higaan na parang walang nangyari. Pero kahit pilit kong kumpinsihin ang sarili ko, hindi ko may kakaila na may mabigat na pakiramdam na unti-unting sumisiksik sa dibdib ko. Pero hindi ko inakalang ang ginawa kong iyon ang siyang mitya ng pagbabago sa takbo ng pagiging magkaibigan namin. Hindi ko inaasahan na iyon pala magiging simula ng pagiging imperno ng buhay ko. Nagising ako kinabukasan na hindi na nakita si Simon sa kanyang kama. Hinanap ko siya. Pero wala siya sa boarding house. Hindi ko alam kung saan siya nagtungo. At nang pumasok na ako sa eskwelahan, doon ko siya nakita. Nilapitan ko siya, pero umiwas siya at hindi ako kinakausap. Kahit sa klase namin, hindi na rin siya tumatabi sa akin. Doon nagsimula ang unti-unting kalbaryo ng buhay ko. Sa sumunod pang ang ilang araw, tuluyan na siyang lumayo. Lumipat siya ng boarding house na malayo sa tinutuluyan ko. Doon ko nadama matinding panghihinayang at pagsisisi. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Kung kakausapin ba siya at hihingi ng tawad o hayaan na lang munang malimutan niya ang nangyari. Pati ang cellphone number niya ay pinalitan na rin niya. Hindi ko na talaga siya makontak pa. Masakit ang lahat na nangyayari kasi alam ko na may kasalanan ako sa kanya. Nagsisisi ako sa ginawa ko. Dapat pala itinago ko na lang ang nadarama ko at tiniis ang lahat. Hinayaang mahalin siya ng lihim. Pero huli na ang lahat. At ang masakla pa, may umiikot na chismis na isa raw sa mga malalapit na kaibigan ni Simon ay bakla at ginawan siya ng masama habang lasing siya. At ang chismis na iyon ang lalo pang nagdiin sa sakit na naramdaman ko sa kalooban ko. Sino ba ang pinakamalapit na kaibigan niya kundi ako lang naman? Dahil ako lang palagi nakikita ng mga tao na kasama niya sa mga lakad at gimmick, sa boarding house, sa inuman, at kahit saan pa yan. At ang isa pang bagay na lalong nagdiin na ako nga iyon ay ang pagbabago ng samahan namin. Kaya wala na talagang iba. Sa isip ng mga tao, ako talaga iyon. Sa panahong iyon ay hindi ko alam kung paano ko haharap sa mga tao. Ako nga mismo ay sobrang napakalit ng pagtingin ko sa sarili ko. Parang ayaw ko na rin umalis ng bahay. Natatakot na may makakita sa akin. Iniisip na sa likod ko ay may mga taong nagtatawanan. At lalo na kapag may mga nag-umpukan at titingin lang sa akin at tila may ipinapahiwatig, sobrang awa ko talaga sa sarili ko ang nararamdaman ko. Pero dahil graduating na ako sa panahon ngayon, tiniis ko na lang ang lahat. Para bang nasa isang obstacle race ako na dahil gusto kong makarating sa aking target, pipilitin kong hindi mahulog sa maliit at madulas na tulay
Bagamat sa gilid ay may mga taong bumabato sa akin ng kung ano-ano. Kaya nagplano ako na pagkatapos ng graduation, sa mismong araw nito, lilisanin ko ang lugar na iyon. Tutungo ako sa Maynila at para mapadali ang aking pag-alis, bumili na ako ng tiket. Hapon kasi ang graduation, kaya gabi ang flight ko. Wala akong kamag-anak doon. Isang kaibigan lang ang aking pupunta na hindi ko gaano kakilala at minsan ay hindi ko pa narating ang Maynila. Pero dahil kailangan ko lumayo, gagawin ko iyon. Doon ay maghahanap ako ng trabaho, kakalimutan ng masamang karanasan at magsisimulang muli. Araw bago ang graduation, kinausap ko si Simon. Natsyempohan ko na nasa student center siya noon. Nakaupo siya sa isa sa mga sementong upuan sa gilid ng isang mesa. Abala siya sa pagbabasa ng isang magazine. Nagkataong wala ring tao gawa ng tapos na ang klase kung kaya ay naglakas loob akong lapitan siya. Tol? Inangat niya ang kanyang mukha at napatingin sa akin. Pansin kong biglang pagsungit ng kanyang mukha nung nakita niya ako. Pwede pa kitang makausap kahit sandali lang. Ramdam ko naman na nag-aalangan siya, pero napilitan din. Himuko. Itinuloy ang pagbabasa sa hawak-hawak niyang magazine. Okay, sige. Nabuhayan ako ng loob nang umupo siya. Umupo naman ako sa harapan niya. Tol, sorry talaga sa nangyari ha. Tol, lasing lang talaga ako nun. Kung galit ka sa akin, kung gusto mo, bugbugin mo ako. Saktan mo ako, pahirapan mo ako. Kung gusto mo nga. Patayin mo ako eh. Okay lang sa akin yun. Gawin mo yun. Kung yun ang magpapawala sa galit mo, sige lang. Gawin mo yun. Galit na tiniklop niya ang magazine na binabasa at nung iniangat niya kanyang muka, tingnan niya ako ng matulis sa mata. Bugbugin kita? Patayin? Para ako naman itong masuspinde, ganon. Makulong. Magmukhang kriminal. Idadamay mo pa ako, si Raulo ka? Umamin ka nga sa akin. Matagal mo na bang gustong gawin yun sa akin? Ha? Magsabi ka ng totoo. Mistulo naman ako masasamit sa tanong niya ngayon. Parang sobrang prangka kasi ng dating. Pero totoo din naman kaya bagamat may matinding hiya akong nadarama, imuko na lang ako at inamin ng totoo. Oo, tol. Oo. Matagal na. At naramdaman ko na lang ang biglang pagbagsak ng mga luha ko. Yun bang pakiramdam na naghalong hopelessness na kalagayan, pagkaawa sa sarili, at sa takot sa kung ano man ang maaari niyang sabihin o gagawin sa akin. May sasabihin ako sa iyo, tol. Sige, magsalita ka. Tol, hindi lang naman yun ang nadarama ko sa iyo eh. Mahal din kita. Matagal na. Hindi ko lang masabi-sabi sa iyo kasi... Kasi ano? Kasi natatakot akong layuan mo, pagtawanan mo, o kaya itakwil mo o ikahiya mo. Kasi alam ko namang hindi mo ako papatulan eh. At alam kong hindi pwede dahil nga lalaki ka at babae ang hanap mo. Ewan ko kung bakit ko nararamdaman yun. Tol, sasabihin ko sa'yo, hindi ko kagustuhan to. Kung pwede nga lang sana, ibaling ko sa iba ang naramdaman ko para sa'yo. Pero kahit anong gawin ko, hindi pwede. Ikaw pa rin ang palaging pumapasok sa isip ko. Palagi kitang hinahanap. Palagi kitang iniisip. Nasasaktan ako kapag may babae kang niligawan o kaya nagugustuhan. Lalo na kapag ganyang may dadalhin ka sa boarding house. Pupunta na ako sa plaza. Doon sa bandang dagat na walang tao.
Doon ako uiyak ng lihim. Tol. Pero huwag ka mag-alala. Wala akong gagawing masama. Wala akong ibang hangad para sa'yo kundi ang sana lumigaya ka at magtagumpay ka sa buhay. At sana rin manatili pa rin ang pagiging magkaibigan natin. Tahimik pa rin siya. Pansin ko pa rin ang galit sa mukha niya habang nakatingin sa malayo. Pero di bali tol, bumili na ako ng ticket patungong Maynila. Naalis ako pagkatapos kagad ng graduation natin. Sa gabi ang flight ko, alas 7. First time ko itong pumunta sa Maynila at ang totoo, hindi ko alam kung paano ang pasikot-sikot dun. Kaibigan ko lang pupuntahan ko pero kakayanin ko dahil sa sobrang hiya sa ginawa ko sa'yo sa nagawa ko. Hindi ko dapat ginawa yun sa'yo. Hindi ko dapat tinapuso ang tiwala mo. Hindi ko talaga lubos maisip na magagawa ko ang bagay na yun sa taong itinuturing kong isang best friend. Congratulations na lang sa atin, tol. At good luck na rin. Sana hindi mo malilimutan ang mga masasayang alaala natin at ang pagkakaibigan natin. At higit sa lahat, sana talaga tol mapatawad mo ako. Sa parte ko, hindi ko malilimutan ang lahat ng pinagsamahan natin. Ano man ang mangyari, mananatili ka pa rin dito sa puso ko, tol. Ang mahalaga lang sana sa akin na sana mapatawad mo ako. Na sana naalis ako na magkanong kalooban dahil napatawad mo ako sa aking nagawang malaking pagkakamali sa'yo. Pero tahimik pa rin siya. Naghihintay ako na magsalita siya na patawarin niya ako. Pero wala akong narinig na sagot. Kaya tumayo na lang ako. Naintindihan ko kung hindi mo ako mapapatawad. Tol, maraming salamat na lang sa mga masasayang alaala. Sa mga sandali na naging magkaibigan tayo. Masayang masaya ako kahit sa sandali ngayon. Nakilala kita at naging matalik na kaibigan. Paalam, tol. Oo nga pala. Hindi ako nagpalit ng SIM card ah. Hindi ako nagpalit ng number. Kung gusto mong i-text ako, yun pa rin ang numero ko. At tungkol naman sa pangarap natin na mag-proceed sa pag-MA ng Business Administration at mag-business partner tayo. Tol, alam ko lang hindi matutuloy pa yun. Tanggap ko na. Tanggap ko na. At nagtatakbo na akong lumisan. Ayokong makita niya na akong umiiyak. Natapos ang graduation. Sumaglit ako sandali sa boarding house para magbihis. Kinuha ang mga gamit at dumiretso na sa airport. Nasa pre-boarding lounge na ako. Naghihintay ng final boarding call nung tumugtog naman ang kantang 20 minutes before takeoff. Nakakalungkot naman ang kantang yon. Feeling ko ako yung babae na umalis at siya ang lalaking naiwan. Halos kapareho ng liriko ang kanta ng aming kwento ni Simon. Napilitang lumayo ang babae at iniwan ng lalaki dahil kailangan niyang gawin iyon. Dahil iyon ang makakabuti sa buhay nilang dalawa. Kaya kahit nagdurugo ang kanyang puso, pilit niya itong gagawin. Ganon din naman ang kaso ko. Mas makakabuti sa akin ang lumayo dahil masisira ang buhay niya sa mga intriga at inis sa akin kapag nanatili ako doon. At hindi ko rin nahayaang masira ang buhay ko dahil sa intriga at panlalait ng mga tao sa akin. Kapag nanatili ako doon, hindi makakabuti sa buhay ko kung patuloy akong mangarap sa isang pag-ibig na hindi nakalaan para sa akin. Kaya aalis ako para sa ibang lugar. Doon ko sisimulan ang bagong buhay.
pulutin ang mga nabasag na pangarap at piliting buuin muli iyon. Pero hindi ko rin maitatatwa na may isang bahagi sa utak ko na nangangarap na baka habulin din niya ako sa airport. Sa nalalabing 20 minutos na iyon bago kami lumipad at sasabihin niya sa akin na pinapatawad niya na ako o kaya sasabihin niyang mahal din niya ako. Yung tipong pang teleserye drama na biglang susulpot ang kasintahang bida sa airport, pipigilan ng pag-alis ng kanyang mahal, yayakapin, hahalikan at iikot-ikot habang karga-karga niya ang babae sa kanyang mga bisig. Hanggang sa narinig ko na nga ang announcement. Passengers bound for Manila via Flight 813, please proceed to gate number 2. Sira ulo ka talaga. Ang tanga-tanga mo. Nangangarap ka ng gising. Nung akala mo, isa itong teleserye na darating siya para pigilan ka. Wala naman kasing dumating na Simon. Wala rin siyang tawag o text man lang. Wala talaga, as in wala. Isang kaibangan na lang ang magpanggap na may pag-asa pa akong makamit mula sa taong yon. Imposible. Isang malaking suntok sa buwan. Tumayo na ako at binitbit ang aking hand carry at tinumpok ang nasabing gate. Parang wala ako sa sarili ko habang binabaybay ang daan patungo sa eroplano. At nung nakaupo na ako sa nakalang upuan, tulala pa rin ako. Hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Graduation lang kanina. Na hindi ko man lang na-enjoy ang sarap at saya ng pagtatapos ko sa pag-aaral sa kurso ko. Nang naibulong ko na lang sa sarili ko. May halos 2 oras ang nakalipas at nakalapag na ang sinasakyan kong eroplano. May 15 minuto pa uli at nakababa na ako. Pagkatapos kong kunin ang aking checked-in baggage sa conveyor ay tinumbok ko ng exit ng airport. Dahil unang pagkakataon kong pumunta sa Manila, may matinding kaba akong naramdaman. Lalo na't ang kaibigan ko ay hindi daw makakasundo sa akin, gawa ng may emergency daw sa kanyang reliever. Nanlumo akong nakaupo sa sementadong upuan sa mismong gilid ng exit ng mismong labas ng terminal. Litong-lito at hindi alam kung anong gagawin. Kung doon na lang ba ako magpalipas ng umaga hanggang matapos ang duty ng kaibigan ko, o sumakay na lang ako ng taxi patungo sa kanyang nerentahang flat. Magbabakasakaling matuntun ko ang lokasyon nito. Ang mga narinig ko kasing sabi-sabay marami raw manturukot sa Manila. Maraming siraulong taxi driver. Maraming manloloko. Nasa ganun akong pagkalito nang biglang nag-ring ang cellphone ko. Tinginan ko ang number pero hindi ito pamilyar sa akin. Pero sinagot ko iyon. Hello? Sino to? At doon na lumakas ang kabog ng dibdib ko nung narinig ko ang boses sa kabilang linya. Boses iyon ni Simon. Tol, nasan ka ngayon? Pakiwari ko na may nagtatalo ng puso ko sa narinig. Para bang nabigyan ng pag-asa. Nasa Maynila na. Bakit? Alam ko. Ang ibig kong sabihin, nasa airport ka pa ba? Oo. Gusto ko pa sanang sabihin na wala akong sunto para kahit papaano ay may masabihan ako. Pero hindi ko na yun itinuloy. Naroon pa rin ang hiya sa kanya at ang isa pa, alam kong wala rin siyang may tutulong gawa ng nasa malayo siya at malay ko rin ba kung may concern pa siya sa akin. Nasaan banda ka? Nagulat naman ako sa tanong niya. Bigla akong nabuhayan ng pag-asa. Mas lalo pang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko tuloy maiwasang mangarap pa rin na matuloy ang malat teleseryeng drama ng pag-ibig na hinahangat ko. Wait, hindi kaya sinundan niya ako? At dito magaganap ang malat teleseryeng eksena namin? Ang tumatakbo sa isip ko ng mga oras na yon. Dito sa exit, sa may gilid, sa may sementadong upuan. Bakit mo naman naitanong? Okay. Hintayin mo dyan yung kakambal ko ha. Susunduin
Sisiguraduhin ka niya. Sa pagkarinig ko sa sinabi niya, mistulang ng lumo na naman ako. Ang nasabi ko na lang sa sarili ko, mali na naman ako nang iniisip. Hindi na talaga ako natuto. Pero kahit papano ay may konting saya din ako naramdaman. Ibig sabihin ay may concern pa rin siya sa akin. O baka natakot lang siya na baka may masama mangyari sa akin sa Manila. At dahil siya lang ang nakakaalam na pumunta ako dito, siya ang masisisi kung bakit hindi niya ako tinulungan. Pero may isa ring ikinalito ko dahil simula pa nung naging magkaibigan kami, wala naman siyang binabanggit na kakambal niya bagamat hiwalay na mga magulang niya at ang kanyang inaatay isang kapatid na lalaki nasa Maynila kung kaya minsan ay binibisita niya sila. Kakambal mo pala yung sinasabi mong kapatid na lalaki sa Maynila. Pero pinatay niya na ang cellphone kaya wala na akong nagawa kundi ang maghintay na lamang. Maya-maya lang ay may dumating galing sa loob ng airport at kahawig na kahawig talaga ni Simon. Hi? Ikaw ba yung kakambal ni Simon? Oo, ako nga yun. Tawagin mo na lang akong Matt. Nice to meet you, pare. Tinawagan kasi ako ni Simon. Hindi mo raw kabisado ang Maynila, baka kumapaano ka. Ang sabi niya, cargo de konsensya pa raw niya yun. Ayaw niyang siyang masisi, kaya heto. At your service ako ngayon sa'yo. Ay, tama nga ang hinala ko. Ang tumatakbo sa isip ko ng mga oras na yon. Pero nang naglapat ang aming mga kamay, tila na kuryente ako. Parehong pareho talaga sila. Pati ang dimple sa kanyang dalawang pisngi. Ang mapuputi at pantay-pantay na mga ngipin. Ang pagkakaiba lang ay ang hikaw sa kalawang tenga niya. Hindi kasi naghihikaw si Simon at walang butas ang kanyang tenga para sa hikaw. At ang buhok ni Matt, semi-kalbo samantalang ang kay Simon ay mahaba. Pero ang mukha talaga, walang pinakaiba. Faded na maong ang suot ni Matt na may butas-butas ang tuhod. Naka-body fit na t-shirt. Astig din ang forma. Hindi kagad ako nakapagsalita. Na-mesmerize sa kanyang angking kakisigan. Magkaibang fashion sense nilang dalawa pero clone na clone ng kanilang physical na anyo. Pakiramdam ko tuloy, nasa harap ko lang si Simon na nag-base lang ng kakaiba. Nung hindi ako makaimik at nanatiling nakatitig sa kanya, binitawan niyang isang nakapipighaning ngiti. Pare, may dumi ba ako sa mukha ko? At sa ngiti niya ngayon ay tila dinala ko sa langit. Ano? Magtititigan na lang ba tayo dito? Pasensya na. Nga pala, bakit ka pala galing sa loob? Di ba dapat ang mga sumusundo galing sa labas? Dito kasi ako sa loob nag-work. Isa akong immigration official na nagche-check sa mga incoming passengers galing sa ibang bansa. Off-duty na ako nung tumawag yung utol ko. Mahaba-haba rin kasing usapan namin eh. Ganun ba? Pero maraming salamat Naabala ka pa tuloy. Okay lang yun. Utos ni utol kaya okay lang. O ano, tara na. Sumunod ako sa kanya. Pumara siya ng taxi at sumakay kami. Wala pang 10 minutos, huminto ng taxi. Hindi ko alam kung anong lugar yun pero nagtaka ko dahil sa isang hotel pala kami bumaba, imbis na sa bahay o apartment. Sumunod na lang ako. Hindi na ako nagtanong. Naisip ko na baka malayo ang bahay nila, kung kaya ay doon niya ako dinala. At kung sa bagay, doon na lang din siguro magpapasundo sa kaibigan ko kinabukasan. Ang naibulong ko na lang sa sarili ko. Dumating ang pagkain at may kasama pang isang case na biryata. Tapos na rin siya sa kanyang paliligo. Bagamat malamig ang aircon, nanatiling nakatapis lang siya ng tuwalya. Magandang kanyang katawan. Halos pareho talaga ng kay Simon. Hindi ko alam kung may suot siyang panloob sa ilalim ng kanyang tuwalya. Gustuin ko mang pagpantasyan siya. Hindi mawaglit sa isip ko ang utol niya na si Simon. At nagsisi talaga ako sa ginawa ko sa utol niya. Ayaw kong simulan ang buhay ko sa Maynila na isa uling pagkakamali. Hinilatag namin ang mga pagkain sa isang mesa at doon kami kumain. Hindi pa rin kami nag-iimikan.
Nahihiya kasi ako. Sa isip ko lang, malamang napagkwentuhan na nila ang ginawa ko sa kambal niya. Hindi ko lang din alam kung bakit tila nahihiya siyang magsalita. Siguro talagang mahihain siya o dahil iyon sa nangyari sa amin ng kanyang kambal. Kaya pinapakiramdaman niya lang ako. Nang matapos na kaming kumain, nagsimula kaming uminom. Ganun pa rin. Sobrang dry niya. Ramdam kong ibang tao talaga siya. Naitanong ko tuloy sa sarili ko kung maluwag ba sa kanyang kalooban na sunduin ako sa airport o baka napilitan lang talaga siya. Pero hindi ko na rin tinanong sa kanya yon gawa ng nasa akin naman ang advantage. First time ko sa Manila at matindi ang takot ko sa sandaling iyon na nag-iisa lang ako. Any help ay tatanggapin ko sa kalagayan kong iyon. Halos maubos ko na ang pang-10 beer ko nung magsalita siya. Medyo lasing na rin ako noon. Mark, may sinabi si Simon sa akin na nang sabi niya parating ko raw sa'yo. Ano naman yun? Ang sabi niya, sorry raw sa pagiging matigas ng kanyang puso sa hindi niya pagpapatawad sa'yo. Pero huwag ka rin mag-alala. Ang sabi niya, pinapatawad ka na niya. Yun. Para namang nawala ang kalasingan sa aking katawan sa narinig. Talaga? Sinabi niya yun? Oo. At may isa pang bagay pa siyang sinabi. Ano yun? Sige na, sabihin mo na ano yun. Na hindi naman daw siya yung nagpakalat ng chismis. May hidden camera na inilagay sa kwarto ng anak na babae ng may-ari ng boarding house na may gusto daw kay Simon. Kaya yun, siya nagkalat ng chismis. Kaya pala. Matt, nahiya talaga ako sa ginawa ko sa kambal mo eh. Kaya yun, umalis ako sa amin. Nagpakalayo-layo ako. First time mo bang gawin yun? Oo naman. Ako kasi naranasan ko na rin ang ganun. Actually, hindi ko alam dahil lasing na lasing ako nun. Nalaman ko na lang na may ginawa sa akin dahil ayun, pagkagising ko ng umaga, amoy na amoy ko talaga. Kaya hindi ko na-enjoy. Binitawan ko naman ang isang hilaw ng ngiti dahil sa mga sinabi niya. Natahimik ako. Mistulang hinataw ng bote ang ulo ko sa narinig. Iniinsulto niya pa ako. Pinasasaringan. Hindi ko talaga alam kung totoo ba ang kanyang sinasabi. Hindi ko rin alam kung bakit niya sinabi ang ganon. Sinusubukan niya lang ba ako? Pinaparinggan? Hinahamak? Pareho kasi ang sinasabi niyang experience sa ginawa ko kay Simon. Lasing na lasing din si Simon noon. Kaya nabuo ko sa isip ko na pinaparinggan niya talaga ako. Naku, ingat ka Mark. Huwag kang magkakamali muli. Ang sigaw ng utak ko. Hindi na ako nagsalita pa. Tinablan ako ng hiya at pagkainsulto. Tumayo siya at tinumbok ang isang kama. Tingnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay mistulang nahungusap. Nakabibighani ang kanyang anyo at ang mapanukso niyang tingin ay mistulang umaalipin sa isip ko. Nakikita ko si Simon sa pagkatao niya. Ramdam ko ang matinding pagnanais na gumapang sa aking kalamnan. Pero hindi ako gumalaw. Sariwa pa sa isip kong ginawa ko sa kanya kakambal at trauma ang dulot nun sa akin. Halika na Mark. Please. Magkaiba kami ni Simon. Gusto kita. At wala sa isip kong saktan ka. Hindi pa rin ako gumalaw. Bagamat ramdam ko ang pagilahan ng isip ko, nariyan pa rin ang takot. Nang tumayo si Matt, lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko
at hinila niya ako patayo. At dahil lasing na rin ako, wala akong nagawa kundi ang sumunod na lang sa kanya. Tila napasa ilalim ng hipnotismo at sunod-sunuran na lang sa kanyang gustong mangyari. At kabaliktaran sa nangyari sa amin ni Simon. Sa pagkakataong iyon ay kakaiba si Matt. Siya ang nagtala ng lahat. Maaga akong nagising kinabukasan. Himbing pa rin natutulog si Matt. Ang isa niyang kamay ay nakalingkis pa rin sa aking katawan. Hinawi ko ang kanyang kamay. Good morning. Binitawan niyang isang nakabibighaning ngiti. Kilala ko ang ngiting iyon. Ang ngiting kagaya ng kay Simon. Ang pamatay ng ngiti ng kanyang mga labi na kung saan kapag nakita ko ay mistulan akong aatakin sa puso sa sobrang sarap ng pakiramdam. Iyon ang pinakagusto kong tingnan sa kanya. Uuwi na ako, Matt. Sigurado ako naghihintay si Simon sa akin. Itutuloy na namin ang plano namin mag-proceed ng MA in Business Management at magtatag ng negosyo. Itutuloy namin yun. At ayusin na namin ang pagkakaibigan namin. Magsisimula uling buhay ng mga pangarap namin. Dahil kung ganun, sasama na ako. Gusto ko masaksihan ang tagumpay ng mga pangarap niyo. Halos 2 oras ang paglalakbay namin sa eroplano. Nang makalabas na kami sa airport, hinugot ko ang cellphone ko sa bulsa ko. Inilingkis ko ang kamay ko sa bewang ni Matt. Isinandal ko rin ang ulo ko sa kanyang balikat. Salamat ah. Maraming salamat sa pangunawa mo. Inilingkis rin niya ang kaliwa niyang kamay sa bewang ko. Tinitigan niya ang mukha ko at binitawan ng isang nakabibighaning ngiti. Sabay haplos ng kabila niyang kamay sa mukha ko. Muling nanumbalik sa alaala ko ang gabing pinagsamahan namin ni Matt. Sariwang-sariwa pa sa isip ko ang lahat. Ang nunal na kasing laki ng botones sa kanyang pigi. Ang hugis at haba ng peklat ng operasyon niya sa appendicitis sa baba ng kanyang tiyan. Lahat ng iyon ay nakita ko sa katawan ni Matt. At muli ring nanariwa sa isip ko ang sinasabi niyang nung mag-best friends pa kami. Alam mo tol, pagka-graduate natin, sa mismong graduation natin, pagkatapos nun, magpapakalbo talaga ako at maglalagay ng hikaw sa kaliwang tenga ko. Dinayal ko ang numero ni Simon. Nagring ang telepono ni Matt. Hi. Welcome back. Thank you sa lahat-lahat ah. Hindi mo ba ako kakahiya? Paano mga nangungutya at nanalait sa akin? Lalaitin ka rin nila. Ano? Kaya mo bang pagtawanan? Kaya mo bang tiisin yun? Naalala mo isang beses na nalasing tayo. Tinanong mo ako kung kaya ko bang panindigan ang taong mamahalin ko. Natatandaan mo ang sagot ko? Ang sabi ko, kahit ano pang kapansanan niya, hindi ko siya ikakahiya. Paninindigan ko siya. Pero natatandaan ko din naman na hindi mo sinagot ang tanong ko na kung sakaling nagkataong lalaki rin ang mamahalin mo. Tingnan niya ako at hinaplos ang pisngi ko. Eh di, ikokore ko ngayon. Kahit lalaki pang mamahalin ko, hindi ko siya ikakahiya. Ipaglalaban at paninindigan ko siya. Doon na napako ang paningin ko sa kanyang ngiti. Kilala ko ang ngiting iyon. Isang tao lamang sa mundo ang nagmamay-ari nun ng ganong klaseng ngiti na nakakapagbigay ng ganong katinding kalampag sa puso ko. Si Simon. At muli niya akong niyakap at hinalikan sa noo. Hindi alintana ang mga taong nakapaligid at nakatingin sa amin. Wakas. Pero bago po natin tapusin ang tuluyan ng kwentong ito, gusto ko lamang po sanang magpasalamat kay Sir Michael Yuha sa pagbibigay niya ng chance na may-narrate natin ng mga obra niya. Maraming salamat, sir. At tulad nga ng naipangako ko sa last kwento natin, magsha-shoutout po ako ng mga ilan
na nagpapa-shoutout at babasahin ko po yung mga short messages nila. So, mabilis ang shoutout lang po ito. Unahin na po natin si @designer_dalhive. Ang sabi niya dito, "Good evening, Kuya Dax. Monday, Thursday pala ngayon." So, comment niya to nung Monday, Thursday nung i-premiere natin yung kwento. "Sana lahat ay nabibless at masaya sa bakasyon nila. Pa-shoutout po ako. Sobrang fan ako ng mga kwento ni Sir Michael Yuha. At sa YouTube channel niyo, Kuya Dax, sama niyo na po ang crush kong boses na si Romano." Ayun nga pala, dahil sa pangulit ko sa kanya, meron na pong page si Romano, pa-page pang naalaman, nakala mo artista. So, i-follow niyo po siya at kasama na rin po siya sa community natin. So, kung hindi pa po kayo naka-join sa community natin, sa Facebook group natin, nasa description po yung link. At Love David, si designer Dalhive nga ito. PS, nakakilig ang bagong series ni Sir Michael Yuha na Gangster ang Secret. Crush ko. Malay nyo, sabi niya dito, sana daw ipanarit sa akin to ni Sir Michael Yuha. Sana, wish natin na sana isa to sa kwento na ipanarit niya sa atin, na mabigyan na ang buhay natin o mabigyan boses natin ng kwentong ito. Next is @gloriasmooth5407. Ang sabi niya dito, ang ganda-ganda ng storyang ito, masaya, malungkot at masyadong nakakaiyak. Hindi ko mapigilang umiyak ng umiyak. Congrats, Kuya Dax, kasi napakaganda ng pagkakanarate mo sa stories. Sa storyang ito, you have a nice voice. Uy, maraming salamat po. Congrats din kay Sir Michael to create the beautiful stories because I always watch your videos and I love it. Watching from New Jersey, USA. Uy, ang layo nito galing ah. Ang layo ng US. Next is Alexander Cardoza. Ang sabi niya, naiiyak ako. Ang ganda talaga ng stories mo, tas ang ganda pa ng pagkaka-deliver ng mga detalye. 1M to 10 ka sa akin. Ang layo naman nun. Ang layo ng range. Next is @Paulo Lyson. Nakalimutan ko pala, congratulations sa inyo sa YouTube channel mo. Sana dumami pang iyong subscribers ng maraming kapang may share na mga unforgettable na story. Thank you. Uy, maraming salamat. Next is Evelyn Boriros. Sobrang ganda ng story, nakakaantig talaga ng puso at sobrang nakakaiyak talaga. Kahit ako man na nakikinig ng story na to, hindi ko rin talaga maiwasan na maiyak. Sana may next story pa rin sa dalawang naiwan, Marco and Ian. Dami nga nag-request na meron gawan daw ng alternate version to alternate ending. Well, depende nga yan sa writer natin na si Sir Michael Yuha. Pero para sa akin, ang ganda na ng ending niya eh. May happy ending din naman na medyo, yun nga. Ang next ay si Amazing Grace TV 6971. Ang sabi niya, grabe tagos to the bones ang story mo, Sir Michael. Grabe pag narrate mo, Sir Dax. Baldi-balding luha ako nito. Sorry naman kung napaluha kayo ng marami. Next is si Robin Quiros -74N. The best of all BL story, only Michael Yuha and Sir Dax combination, no words can say, only perfect. Heart. Salamat. Next is Albert Marasigan 3293. Count me in, boss from Manila City. Oy, shoutout ito kasi nag-post ako kung sino gusto magpa-shoutout. So count me in. So ito na, Sir Albert. Shoutout sa iyo. And next is si Mr. Rico 25. Shoutout mo na lang ako sa baby Yana ko o Yara ko. Shoutout sa iyo, baby Yara. Shoutout from Kuya Dax. Next is Joe Makati. Nakakapanabik ang kwentong ito at nakakaiyak, parang walang katapusan na iyak ko. Shoutout from State of Louisiana. Oh, may mga listeners pala tayo or subscribers pala tayo from US. No, layo na narating natin. Shoutout sa inyo. So, yan na lang po muna ang isa-shoutout natin ngayon. Kung gusto niyo po ma-shoutout next story, mag-comment lang po kayo ng short message sa comment section. Then, babasahin ko po yan online. Katulad po nitong ginawa ko. And once again, maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta nyo sa channel ko. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please consider subscribing po. Hit the button lang po, yung subscribe button. And para naman ma-notify kayo once may upload ako.
i-tap nyo na rin po yung notification bell. Then hit all para kada upload ko manonotify kayo. And then kung hindi naman po kalabisan, pakishare na rin po yung kwentong ito or yung stories na nagugustuhan nyo sa wall ninyo. Kung anumang social media meron kayo para naman malawak yung marating natin. Yun lamang po at maraming salamat po.